The incontestable importance of prayer in Christian life. Ang dili ba malalis nga kamahinungdanon sa mga pagampo aning ato ang Kristohanong pagkinabuhi. Ang ato ang pagpamalandong makita nato the book of Luke 11:1-4. Ang version nga kung gigamit niyo King James nga version o sundalan ko ninyo sa hilom o depende sa translation nga naadiha ninyo karon. Ang pulong sa Dios nagkaingon, palihog ka akong tubig, my loves. Now it came to pass as he was praying in a certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. So he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Unsang butanga sa kinabuhi ang ilan atong labing importante mga igsoon. Unsang mga butang that we consider in this life as most important things. May mga pipilang tao nga ilahang giila nga importante ang education. A reason why may mga ginikanan nga grabing paningkamot masuportahan lamang ang pagtuon sa ilahang mga kabataan. May mga certain individual usab nga nagtuo sila nga ang mahinungdanong butang sa kinabuhi is kining sapi. Mao na nga nagapaningkamot nga ma-maintain o mapauswag ang ilahang negosyo kay mao na sources lagi sa panginabuhian. Ang uban po naghuna-huna sila nga ang importanteng butang sa kinabuhi kining health. Kining ato ang maayong panglawas ba. Das nagahatag sila taas nga pagtagad sa ilahang diet. Naghatag silang taas na pagtagad sa ilahang panglawas, nag-exercise, etc. Para lang ma-attain ang healthy nga panglawas. Ang uban po dagto sila nga ang importanteng butang sa kinabuhi, kining mahimo kang magmalampuson. Marang uban nag-strive, nagapaningkamot para mahimong successful sa kinabuhi mga igsoon. Tungod kay ang kamatuoran nga kung unsa galing butang ang atong gina-consider, unsang butang ang atong ginaila nga importante ba, we give higher priority. Di ba mo itinuod? Kung unsang butang atong ila nga labing importante, labing mahinungdanon, ato gyud ang ginahatagan og taas nga bili or taas nga pagtagad or ato yung ginauna labaw kaysa tanan mga igsoon. Si Martin Luther ningon siya, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Nga mura ba kag half dead pa? Nga mura buhi ka pero patay, kaingon pa niya, kung unsa daw kuno ka importante ang paginhawa, mao man pud ang mga pagampo mga igsoon. O ingon po si Edwin Harvey, a day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. Amen. Nga kung wa gyud tay mga pagampo murag lihit pang panalangin. Pero kung natay mga pagampo, may gahom kita sa pagatubang sa mga hagit sa kinabuhi mga igsoon. Kini nga quote kabahin sa mga pagampo, it captures the importance of prayer. Ingon nga mga Kristohanon, kinahanglan ato nang ma-realize, kinahanglan nga itong masabtan ba ang kamahinungdanon sa pagampo, nining ato ang Kristohanon nga pagtuo mga igsoon. Si Jesus ani nga bahin sumala sa pangutana sa iyang disciples niya, Lord, tudloy mi unsaon pagampo. Wala lamang si Jesus nagtudlo unsaon pagampo, apan iya pong gitudlo unsa ka mahinungdanon ang mga pagampo. O atong lantaon karon kining incontestable o dili malalis ba
nga kamahinungdanon sa pag-ampo aning atong Kristohanong kinabuhi ug mao ning mga musunod nga mga butang mga igsoon. Una, prayer cultivates our intimacy with God. Kining atong mga pag-ampo nagaugmad ba sa ato ang pagkasuod o sa atong pakigsuod ba nganha sa Dios. In verse 2, ingon ni Jesus, kung mag-ampo po mo ang inyong ingon, Our Father nga naa sa langit. Our Father in heaven. Ang Jewish nga mga tao, particular kay sila, and they are very disciplined with regard sa mga pag-ampo. Diba nasayra nato nga sila, most of them pray 5 times a day. Ana ang ilahang disiplina sa mga pag-ampo. Og sama usab nato, they believe in one God. Mga monotheistic na sila maumanpod kita. And they are very particular sa ilahang pag-address sa Ginoo in a very pleasing manner. So, pinasahi gyud ang ilang address sa Ginoo. They address God as Father of the nation. Gina-address usab nila ang Ginoo as the Father of the community. Ing-ana sila mag-ampo. But they never address God as our Father. Mutawag sila sa Ginoo nga Amahan sa kanasuran, pero they never address God as our Father. So sa mananing word nga Father, it means begetter. Siya ang tumuran, siya ang naghatag og life. It means originator, siya ang tumuran sa tanan. It means progenitor, siya ang nag-impart o nagbutang og likeness kanato according to His being. Siya ang nag-impart og life from physical to eternal. That's what it means by Father. Siya ang naghatag sa mao nga kinabuhi. O kining word ng Father, it suggests an intimate connection and relationship. Nga kung mogamit kag word nga Amahan, naghatag ka nagpagsabot nga natay suod nga relasyon, suod nga connection nga sa ato ang Dios mga igsoon. Kining mga Hudyo they believe nga ang Ginoo mo'y tumuran sa tanan, but they never assume an intimate nga relasyon nga sa Dios. Mao na ilang understanding. They believe God as their Father, but they never assume an intimate nga relasyon nga sa maong o nga sa Dios mga igsoon. Sa iya atong gina-address ang God as our Father, kini nga address nag-assume kini og extraordinary nga connection o relasyon nga kaniya. Amen. Mao na ni Pablo, dakong kahibulungan nga ang Dios o ang tao may connection. It is a mystery ngon pa ni Pablo. In the moment nga ato siyang gina-address as our Father, we assume an intimate, extraordinary nga relasyon nga sa Dios. Nganong extraordinary man? Because He is God. He is holy. Kinsamanta, we are nothing. Amen. He is everything, we are nothing. Creator siya, creation lamang kita. Siya may sinugdanan, kita may sinugdanan, o luyon yan ang tanan, may relasyon kita nga kaniya. Kining butangan, nagpasabot usab nga siya mo'y personal, at He is a personal God. O siya po personal nga nagapangilapot sa atong kinabuhi as His family. Tungod kay Amahan, malagi siya nato. O kaninga connection o kaninga relasyon na imong posible pinagi sa atong pagtuo sa iyang bugtong anak na mao si Jesus Christ, na pinagi niya na imo kitang mga anak sa Ginoo. Das atong gitawag siya nga Amahan nga naa sa langit mga igsoon. Amen. As we pray, addressing God as our Father, we are spending time with God. Amen. Di ba sa diyang nag-aampo ta, nagagahin yung tag-uras para sa Ginoo, which cultivate our intimacy with our Heavenly Father.
Mao na nga kining atong mga pagampo panahon nga atong ginagahin para sa Ginoo. Kining atong pakighinapi sa Dios and then addressing Him as a Father, it assume an intimate nga relasyon. And the moment pag yun nga nag-invest, nagagahintag time para sa iya, nagaka-cultivate pag yun ang atong pakigsuod sa Ginoo. Inay mong tapat, huwag yung pakigsuod kung di kita mugahin sa mga pagampo. Amen. Amen. Kabantay ba mo? Kinsa tong sige natong ika-istorya, magsuod ba ya kita kadugayan? Mahumanpod sa Ginoo. Because prayer cultivates our intimacy with God. Ikadua, prayer civilize our manner towards God. Kung may kang civilize, it means kanabitang may maayo tang pamatasan o gawi iba sa with regard o sa ato ang pagtagad kung kinsa ang Dios. That's the word civilize. Inya verse 2, hallowed be your name. Ang mga Jews, my friend, ang tinagda nila sa pangalan sa Ginoo, ilahala ginatagag nga may hilabihan nga pagrespeto o kahadlok. Nga maski sila, gibati nila nga hugaw kayo sila, and tungod sa ilang pagkahugaw, they are not able and they are not fit even to mention the name of God. O na ang mga Hebrew, maski paglitok sa pangalan sa Ginoo, dili nila buhaton because according to them, the name of God is holy. And they are too unclean even to mention the name of God, mga igsoon. Kasi ang pangalan is a manifestation or revelation of someone's character nga nag-distinguish kaniya nga lahi gikan sa uban. That's why in the Bible, God revealed Himself. God revealed His power, His mercy, His wisdom, His attributes, His holiness. Kung kinsa siya, sumala sa mga pangalan nga gina-address ngadto niya. Mabitaw na nga sa Old Testament, ginatawag ang Ginoo as Yahweh. What does that mean? It means the I am. Amen. That's what Yahweh means. It means the I am, the self-existent one. Siya ang way sinugdanan, ug way katapusan nga Dios. Sa ula pa ang tanan, na siya. Manang word ni Yahweh. O sa pa'y ginadress sa Bible sa Old Testament, ginatawag po siya nga El Shaddai. What does it mean? The Lord Almighty. Siyang damhanan nga Dios. O wala kayo makabuntog, wala kayo makapildi, wala kayo makalupig niya because He is the God Almighty. He is the El Shaddai. Amen. That name El Shaddai declares that God is an Almighty God. O sa Bible, sa Old Testament, kitawag po natin siya El Elyon. Diba kung magpatubil mo sa shell sa maramag, nakabutang diha, ang tagya si El Elyon. El Elyon, it means the Most High God. Siyang pinakalabaw nga Diyos. Labaw sa kay Satanan. Ginatawag po natin siya Adonai. It means Master. It means Ruler. It means Lord. That what Adonai means, my friend. Gitawag po natin siya Jehovah Ra'ah. It means the Lord is my shepherd. Siya ang atong magbalantay. O manang makaingunta, wa gyo'y makulang nato. Jehovah Ra'ah. Kinsa man siya, siya ang ato ang Jehovah Rapha. Siya ang Diyos nga muayog mga balatian. God heals. Siya ang ato ang healer. O daghan pa ng mga pangalan nga atong gina-address kanha sa Dios, attributing to His attributes.
declaring who He is, mga igsoon. Amen. Sa Old Testament, ang word nga Jesus, it means Savior. O ang word nga Christ, it means the Anointed One. So Jesus Christ, it means the Anointed Savior. Mo ng pangalan nga Jesus, ang dinihugan, ang pinili nga manluluwas. Amen. That is the name of God. Ang Ginoo ginatawag sa daghang mga pangalan that reflects His attributes, and we are to treat His name as holy or different. Wala kinahanglan nga atong tagdon ang pangalan sa Dios nga balaan o lahigyod kay sauban. We must hallow the name of the Lord. That is, we are to address God's name nga may halalom nga pagkahingamha. We must address God's name nga may deep nga pagkahadlok o pagtahod according to who He is. Amen. Dapat natay matinahuron nga kinaiyahan toward the name of God. Muna nga, don't address God as G, because God never revealed Himself as G. Amen. Sa atong panahon karon, usay kining tao, sobra na katapulan. Mi G, bless you. Kinsa ng G? Mi big bro, bless you. Kinsa ng bro? Labi na og panahon bitaw sa hapit na rabang kuan. Hapit na rabaning kaning pangaroling. Then kasagarag balik-balikon nga kanta sa mga bata. Bro, ikaw ang ilaw ng Pasko. Siya pa ang nagsinti, siya pa ang ilaw. How come? Di ba? Papinawagan yung lyrics sa kanta. Kinsa man na si bro? Because in the Bible, God never revealed Himself as Big Bro or as Big G, mga igsoon, or anything that doesn't reflect His attributes. Amen. Thus, prayer help us to have a well-mannered attribute or attitude toward the name of God. Amen. Kining mga pag-ampo, mutabang nato nga magbatuntag kanais-nais kung sa Tagalog pa, kaaya-aya nga kinaiyahan toward the name of God. Amen. Ikatulo, prayer encourage our obedience ngadto sa Dios. So encourages our obedience to God. In verse 2, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ako nag-graduate ko sa Catholic na school. Memoryado ko ng Angelos, memoryado ko ng Hail Mary. Ganumida pa mi sa una. Kay kabahin man sa kuan. Memoryado ko ning ingon pa na the Lord's Prayer. No, it's not. This is not the Lord's Prayer. This is the model of prayer nga gitudlo ni Jesus ngadto sa iyang disciples. Amen. Ang focus po sa prayer is for us to do the will of God. Monay focus sa mga pag-ampo nga mabuhat nato ang pagbulutan sa Ginoo as it is done in heaven. Muna ingon si Jesus that we are to pray. Unsa may atong iampo for His kingdom nga moabot, and that His will be done here on earth as it is done in heaven. Ingon pa ni Jesus mo ang inyong iampo nga kung dinaon sa pagtuman ang iyang pagbulutan ngadto sa langit, ing anaon pud pagtuman diri sa yuta. Heaven is the kingdom of God. Sa dihang ang iyang will, ang iyang pagbulutan mo'y absolute o may ginatuman sa mga angels at that certain place. O ingaw ni Jesus, kung ginaon sa pagtuman ang pagbulutan sa amahan ngadto sa langit,
iampo usab nato nga ing anak pud ang pagtuman ni ana diri sa yuta, mga igsoon. Jesus is talking about doing the will of His Father. Amen. Ang kingdom is a dominion of a king. Ang kingdom, usa ka na kabalwarte, domain, territory, nga may sovereign nga pagdumala ang king o ang hari. O ngana nga kingdom, ang mga citizen, ang iyang mga ginsakpan, ilahang pagabuhaton ang pagbulutan sa ilahang hari. Tungod kay ang primary nga rule sa citizen is to submit and obey its king. Amen. Mo kanay papel sa citizen belong to the kingdom, to keep, to uphold, to obey, to submit ngadto sa pagbulutan sa ilahang hari. So in the kingdom nga iya sa Dios, atong gina-acknowledge siya as our king, nga naghahari sa atong kasing-kasing in loving obedience, not in coercion. Nga nagapailalom ta sa Ginoo, dili nang moratag na pugos, but nagapailalom ta tungod kay nahigugma gyud ta niya, mga igsoon. Amen. As we pray, o as a kingdom people, nga nag-aampo ta para sa pagbulutan sa Dios, to be done here on earth as it is done in heaven. Kini nag-encourage nato nga mahimutang magmatinumanon diha sa pagbulutan sa Ginoo. Amen. It encourages obedience in our heart. Muna kung ang tao sige ampo, pero kung ang iyang mga pag-ampo wa gyud midasig niya nga magpatinamanon, I doubt kung truly nag-aampo bagid siya. Because prayer encouraged us to obey God's will. Amen. Apa pa mo diha? Ikaw pa, prayer nurtures our reliance. O kining ato bang pagsalit ba sa Ginoo. And yan verse 3, give us day by day our daily bread. Ikaw ako, we pray to God nga ihatag ang atong adlaw-adlaw nga mga panginahanglanon. Daily, it means subsistence or needful for existence. Kanang atong gikinahanglan ba aron mabuhi. That is the word daily. Kanang kung sa need nato para mabuhi. O ang word naman nga bread, it means a divine provision supplied to live in God's preferred will. In short, nga Ginoo nagahatag nato sa atong adlaw-adlaw nga mga panginahanglanon aron makahimo kita sa pagpuyo diha sa kabubuton o katuyuan nga iya sa Ginoo. This is to say, na kung mag-ampo man ta for food in the table, nag-ampo po mo pagkaon sa lamisan? Amen. Nga dilion ta, ingon palagi nila na naman ako ni bago nga acronym sa faith. Nila faith is food always in the house. That is faith. Nga daw, di daw ko na kamakapsang pagkaon. Nga sa dihang nag-ampo kita for food in the table, ang purpose ana is aron nga mabuhi ta o mabuhat nato ang katuyuan o ang kabubuton sa Ginoo. We ask God for food aron nga may kusog kita to do His will. That's what Christ means. Nga kung nag-ampo man ta sa Ginoo for financial provision, kung nag-ampo man ta sa Ginoo nga masustain ang atong mga needs, daghang mga needs sa kinabuhi, that is for us nga makapuyo kita sa iyahang pagpulutan. God give us food to eat aron nga may kusog kita mabuhat ang iyahang pagpulutan. God provided us wealth aron kanang wealth magamit nato for His glory and honor. God has provided us anything atong ma-enjoy aning kinabuhi so that magamit nato sa iyang pagbulutan.
Amen. Prayer nurtures our reliance nga naha sa Ginoo. Nganong dili man, why not annual? Wa pa mo makapangutanan, anong adlaw-adlaw man yun, no? Pwede mo ta, Lord, give us this whole year our daily bread para usalan kaagi ba? Lord, give us this our monthly, our weekly bread para nga usalan ka agihan. Why daily? Nganong adlaw-adlaw man? Kini nagpasabot that we should rely on God's provision on a daily basis. Kinahanglan na kini atong pagsalig sa Ginoo adlaw-adlaw mga igsoon. Kinahanglan na kini atong pagdepende sa Dios, kini atong reliance sa Ginoo, it must be on a daily basis o puy-an nato ang iyang pagbulutan on a daily basis. Amen. That's why prayer nurture our reliance to God. Kabantay pa mo nga kung di nagdit kay ta magampo usahay, mas musalig pa ta sa ato ang mahimo kaysa kung sa'y mahimo sa Ginoo. Usahay kining tao kung di na kay magampo usahay, mas musalig na sa sapit kaysa kung sa'y mahimo sa Ginoo. Prayer nurtures our reliance nga sa Dios. Ikalima, prayer develops our good relationship with God and people. In verse 4, ingon ang Bible, and forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. Ikaw at ako, we fail, made mistakes, and sin against God, intentionally or not, in many ways. Amen. Gakapakyas tao'y sa daghang mga pamaagi. Nakahimutag sala by doing what is forbidden and wrong. Usahay kining atong sala kay gibuhat nato tong ginadili, di ba? Atong ginabuhat tong bawal. Ingon ang Ginoo, ayaw pagdumot pero nagdumot man ta. That is the sin of commission, because we do things nga gi-forbid o gidili sa Ginoo. Sa pikas naman nga bahin, we sin by doing o by not doing what is prescribed and right. Usahay nakasala ka kay wala nato gibuhat katong gusto sa Dios nga atong buhaton. God said, love one another. Wa man ta naghigugmaay, naginumtanay man ta, and so we commit sin of omission. Daghang nawong ang sala igsoon. And we fail God in many ways. We fail God by doing unsa ang butanga wa na gitugot. And we fail God by not doing sa butang nga butyang atong pagabuhaton. Ingon ang Bible in 1 John 1:8-10. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word is not in us. Ingon pa ni dyan, wa kayo sa nato, nga wa kayo sala. Kaya kung mayroon ka nga wa kayo sala, naningon pa siya, imong ipagkapakako ng Diyos, o ang pulong sa Ginoo wala nga na kanina. And every time we pray and ask God to forgive us of all our sins. Di ba? Every time na nagadul ta sa Ginoo, mangayo magitag pasaylo. Ako mangayo kog pasaylo, kung talaga ko na nimong tapan og kapangayo pa siya pasaylo. Kay kung di ta kapangayo pasaylo, kuyaw gud na ba? we fail God in many ways. Sa dihang maampo ta sa Ginoo, mangayo gud ta og pagpasaylo nila. O model niya ang atong ingon niya, forgive us our sins, for we too forgive everyone who has wronged us. Ingon pa ni Jesus, ingon daw nato pagpangayong pasaylo sa Ginoo. Ginoo, ako namang ipasaylo akong igsuon, pasaylo apod ko. Ang ato magunusa kay tama ta, Lord, pasaylo ako. But ingon ni Jesus, no, it's not. You should release first forgiveness, then God will forgive you. Amen.
We do need God's grace of forgiveness. Kinahanglan nato ang grasya sa pagpasaylo sa Ginoo. Because we fail Him in various or in varieties of ways. Recognizing our needs of His forgiveness, we then forgive those who wrong us first, and then ask God's forgiveness. Sa diyang ato bitaw mo natino atong nasabtan nga nagkinahanglan ta sa pagpasaylo sa Ginoo. Atong gikinahanglan ang pagpasaylo sa Dios. Atong gi-recognize ang grace sa forgiveness. Kita'y una mo pasaylo ba? May atong mga taong nakahimog dili mao nato. Una dayon ta mangayong pasaylo ngadto sa Dios. We forgive first because we see and recognize our needs and value God's forgiveness. Nagapasaylo tauna tungod kay ato mang natino nakita nasuta na sabtan na nakinahanglan ta sa pagpasaylo sa Dios o atong gihatagag pili ang pagpasaylo sa Ginoo. Kini na-conclude that prayer not just only develops our closeness with God, but also it develops our closeness with people around us. Ako nagtuo ko na kaning mga taong hingampuon, maayo yung buot permi sa iyang isig katao. Napapamalihan. Because Jesus said, kung may kagpasaylo sa kuha, pasaylo sa daan tong imuhang pasaylo sa tong walibayad sa iyang utang, pasaylo sa tong namukpo sa imuhang tanglad nga magkalimaw ipo, pasaylo atong nanguha sa imuhang kanang nanguha sa imuhang kamunggay nga gibalit tibuok sala. Forgive them. Mga tao bang nakahimo og dili mao against us, nga nibati ka kasakit sa imuhang pagbati, Jesus said, forgive them, then ask for His forgiveness. Amen. Nagtuo ko nga kaning tao mahingampuon o nag-aampo ta in this manner, di ka magtanong og sama ng loob sa imong isig katawo eh. Ginoo, pasayloa ra gud to, Lord, pasayloa ko sa akong mga sala, Ginoo, kay ako nang ipasaylo tong akong silingan, Ginoo, nga nagbuhat og dili mao sa ako ang gitanong. Lord, pasaylo ako sa akong sala kay ako na biyang ipasaylo mo to akong igsuon nga ingana etc. But that's what Jesus said. Lord, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Amen. Amen. Mao na nga kaning tao mahingampuon, maayo yung buot sa iyang isig katao. Daghang kong mga makita daw ganito sa Bible. Tanaw na yung idea sa Bible. Ang mga Parisiyo, they love standing before people praying. They love to be seen praying. Mao na ang attitude sa mga Parisiyo. Ganahan kay sila tanawon nga nag-ampo. Ganahan kay sila sa pagtahod sa mga tao ba, pero sa pikas nga bahin ang mga Parisiyo may hatred sa mga Gentiles. Ang mga Parisiyo dili mayong tinagdan sa mga Samaritans. Ang mga Parisiyo dili mayong tinagdan sa mga tao nga dili ingon pa nila dili pure-blooded nga mga Jew. May hatred sila, but here comes Jesus. Ingyan, no. Kung mag-ampo mo, ingani niyang buhaton. Lord, pasaylo ako sa kong mga sala, kay ako bayang ipasaylo Ginoo itong nakasala po ako. Amen. O na, kung magsigigod kag-ampo, gaan yun ang atong pangapagbati, kay ano man, we always release forgiveness. Ina na imong tapan, ina ba? Kung naglagot man kang turi, pasayluhan na siya. Ano ba? Kung naglagot man ka sa mga nasa Congress ka, forget them. Amen. Di ba? So, lagot na sa ilaw eh. Pero,
kinahanglan kita mo pasaylo igsoon. Amen. Uno mo katapusan, prayer boasts or confidence ngadto gyud sa Dios in verse 4. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Ang temptation sama ra na sa mga pagsulay or trials nga ang iyahang katuyuan is para nga mapamatud-an ang usang butang kung tinuod ba o dili. Si James nagingon in James 1:13, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. Di kita mo ingon nga Ginoo mo nagtintal nato. Apostle Paul maingon usab siya in 1 Corinthians 10:13. No temptation or no trials or no testing has overtaken you except what is common to mankind. Kung sa kay kasagaran mo gyud lang nagaabot nato. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Di kanya tugutan nga sulayon labaw kay sa imong makaya. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Masay na sa Bible na kung medyo lisod yun para nimo, ang Ginoo naghatag og lutsanan para nga makaipsod ka og makalahutay niya na mga igsoon. Kini nga verse, kini nga passage sa Matthew 4. Matthew 11:4. Look brother. Kinahanglan nga itong masabtan in the light of God's sovereignty. Nga ang Ginoo, labaw gid siya sa tanan, o ang mga activities o ang mga aktibidades sa yawa is under God's control. Amen. Tanan nga events sa kaaway sa kinabuhi sa tao is under sa sovereign control sa Ginoo. Look what happened to Job. Ingon ang yawa, Ginoo, ako'y mahimo kang Job kay imo man siyang gipanaligtan. Look what happened sa mga Israelites. Ang yawa dili makahimo sa iyang intended na plano kay may Dios nga nagapanalipot sa iyang mga kanatan. O sa diyang gitugutan sa yawa o sa Ginoo ang yawa yun siya diri lang kataman ha. You are allowed kay imuhang hatagag sakit pero dili kawa kay katungod nga patyon. It means nga iyang activities is under sa sovereign control sa Ginoo. Kanato man usab, because I believe nga kung dili ipakontrolon sa Ginoo ang activities sa yawa, ingna na imong kapad paminaw nimo di ka katinud-on sa yawa. Oh? Kung dili kontrolado sa Dios ang iyang activities, so sambot lang. Tinud-on gyud tag maayo eh. God allowed tests or trials according to what we can bear. Not to make us fall into sin, but to prove our faith to Him sa ato nga bahin. Dili na para nga ikosta nga makasala, para nga mapamatud-an nato atong pagtuong pagsalig nga na niya sa ato nga bahin mga igsoon. Sa dihang nata sa mga trials, usahay kining batiyon tag kahadlok, batiyon tag kabalaka, batiyon tag mga pagduha-duha, o kining maong mga butanga, it weakens our confidence. Amen. Kabantay ba mo ni Ana? Mupaluya ba sa atong kumpiyansa? Pero kining mga pag-ampo daw sama pa sa mga applause sa tao. Sa dihang kining ang may usang tao nga nakigbisog sa pagpakigbaka o nakigbisog sa pakig-away mga igsoon. Tanawan ninyo si Pacquiao during sa iyang fight. Atong niyagi ba itong Domingo? Nga pag si Pacquiao mo atraka nagsumbag, pag mo syagit ang tao, kabantay mo, murag mugara po siya, no? Murag ganahan po siya panumbag ba? Tungod kay sa pikas nga bahin, kaning mga pagpakpak, pag-chant sa mga tao, it boasts your confidence sa pagsukon. Mauman po ning atong mga pag-ampo nga sa Ginoo mga igsoon. Sa dihang kining trials atong ginatriumph, mga tagusam ni sa pikas nga bahin o confidence, mo boast atong kumpiyansa sa kung kinsa gid ang Dios, that He is able to deliver us, sustain us atong mga trials,
that He is able to protect us from the presence of danger. It will boost our confidence kung kinsa ang Ginoo. Amen. 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 Usa sa butang ako na-realize sa kinabuhi is this na wag mo kabantay na kung medyo bitaw kuwang ta sa kanang dili gyud bitaw kay tanunod sa prayer, kabantay ba mo dali kay tang mangluod, kabantay mo dali kay tang ma-insecure, dali kay tang matandog sa problema, dali kay tang saputon, dali kay tang mawag pagpugong sa kaugalingon, dali kay tang makabantay sa mga sayop, dali kay tang makakita sa mga butang dili mao, dali kay tang makahuna-huna og surrender, dali kay tang makaingon nga undang na lang tao eh. Amen. Prayer is essential for the children of God. Days are positively different when started with prayer. Thus, don't start and end your day without prayers. Amen. Di ba lahi na yun ang atong adlaw kung gisugda nato sa mga pag-ampo? So mangutan ako karon mga igsoon, kumusta naman ang imuhang prayer life? May ilhanin mo ng tao, may nampuon, may ginagbuot sa iyong isig ka tao. May ilhanin mo ng tao nunod sa mga pag-ampo because they are always seeking to do the will of God. May ilhanin mong taong nunod sa mga pag-ampo kaya lagi na ipakigsuod sa Ginoo. May ilhanin mong taong nunod sa mga pag-ampo kaya may kumpiyansa sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Amen. Ma-identify o ma-determine mo ang tao kung medyo kuwang na siya sa mga pag-ampo. Kaya kung naanay mga shakening, they will succumb to fear, not on faith. Kung naanay mga shakening, mura na bitaw katong mga sundalo sa Israel nga pagkadungog sa tingog ni Goliath, nangurog sa kahadlok. Ingay mong tapat, ayaw pasagdi ang imuhang prayer life. Ano ba? Ayaw pasagdi imong prayer life. Kaya kung atong nasabtan, importante ang mga pag-ampo. Hatagan yun talaga taas na pagtagad sa atong kinabuhi. So, prayer is essential for the children of God. Days are positively different when started with prayer. So don't start and end your day without prayer. Kaysa ba nagampo ganiha pagmata? Amen. Usahay na ba kita ang mga Pinoy kay pagmata na to, usahay na ba una na tong usahay una na tong magunitan? Usahay inyong unang magunitan? Patawa mo kaan? Ha? No? So, unahan din nato ang ginolabaw sa tanong. Manindog ta, and let us give God glory, honor,